Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Ayan, tag-ulan na. Opisyal nang dineklaraya ng Pag-asa ngayong araw. Bukod sa madalas ng pag-ulan itong mga nakalipas na araw, nariyan din ang pagdaan ng bagyong Aghon. Nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility si Aghon, pero patuloy nitong hinahatak ang hanging habagat. Kaya ihanda na ang mga payong, kapote at hoodie. Ang iba pang latest sa lagay ng panahon, ihahatid po namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hawak na po ng mga otoridad ang suspect sa marahas na pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel kahapon. Sa tulong ng CCTV, natunton at nadakip siya sa lungsod ng Pasig kaninang umaga. Away kalsada ang tinitignang anggulo dahil nagkagit-gitan umano ang sasakyan ng suspect at biktima bago ang krimen. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kuwang ito ng CCTV sa southbound lane ng EDSA bago sumapit ng EDSA Ayala Tunnel sa Makati. Natukoy ng mga pulis kung kailan at saan umano pinaputukan ng suspect na lula ng itim na Mercedes-Benz ang 65 anyos na driver ng puting Toyota Innova alas 2:30 kahapon. Yan po yung Innova, ito po yung Kwan. So dito pa lang binaril na niya. Tapos dire-diretso kasi moving ito, so dire-diretso pa rin. And ito, dito na pumunta. So parang naghiwalay sila. So yung sa pagbaril po nito, dito po pumasok sa back ng right. Tapos tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg niya. Ang naturang CCTV rin ang nagbigay daan para agad na matunton ng mga otoridad ang suspect. Hindi nakita sa Las Piñas, hinahanap po talaga. Then they found out, nandun po sa Pasig. Iniharap kanina ng pulisya sa media ang suspect na isa umunong negosyante at nadakip alas 7 ng umaga kanina. Ang nakikitang anggulo ng pulisya, road rage. Per the testimony of one of the living witness, kasakay dun sa Innova mismo, she is telling that merong gitgitan sa kalsada. So that shows yung motive. Nabawi sa suspect ang isang caliber .40 pistol na nagmatch umano sa naiwang basyo sa crime scene. Airtight or conviction of this case is the matching of the recovered empty shell dun sa crime scene na minatch natin dun sa firearms that was seized. Nagmatch yun. Hindi pinagsalita ang suspect nang iharap sa media kanina. Naharap siya sa reklamong murder. Tiniyak naman ni DILG Secretary Benjamin Abulos Jr. na tututukan nila ang kasong ito para makamit ng pamilya ng biktima ang hustisya. Matibay po itong ebidensya to. Huwag kayong mag-alala. Talagang yung hustisya ho talaga, makakamit po natin ito. We will see to that. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Pagdusahan ng suspect ang ginawang pagpatay. Yan ang mensahe ng mga kaanak ng biktima sa pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel. Ayon sa asawa ng anak ng biktima, mabait na tao ang kanilang tatay na maglilimang buwan pa lamang na driver sa Metro Manila. Nakatanggap lang daw sila ng tawag na naaksidente kahapon ng biktima. Nagulat daw silang nasawi ito dahil may tama pala ng bala. Sa kwento ng kanilang kasambahay, nakasama noon ng biktima, pauwi na sila nang mangyari ang pamamaril. Bago yan panay raw ang busina ng driver ng mamakaling sasakyan na nasa kanilang likuran kahit nasa tamang linya naman daw sila. Samantala, nakatakdang dalhin ang mga labi ng nasawing driver ngayong gabi sa Tarlac. Dahil umano sa kagustuhang makaganti ng hostage ng senior citizen, ang isang lalaking kalalabas lang ng kulungan. At nakatutok si Jonathan Andal. Ano po nangyayaring hostage taker dito? Sa maliit na bintana, kinakausap ng mga pulis ang 28 years old na armadong hostage taker na hawak ang isang lolo na 64 years old. Kasi kawawa naman yan, may edad na yan Kahapon ito nangyari sa Barangay San Antonio, Parañaque. Para mapasuko ang suspect, isang pulis ang magtatangkang lumapit. Ikaw ay lumabas muna, mag-usap tayo. Pare, walang nakatutok sa'yo, pare, walang nakatutok, ha? Ha? Papasok ako, ha?
Pare, mag-usap tayo, tol. Hawak ng pulis ang isang cellphone para ipakausap sana ang sospek sa kapatid nito na nasa Bohol. Mag-usap kayong dalawa, magkakapatid. Pero hindi ito umubra. Tawag uli ako sa'yo maya-maya, ha? Sa isang punto, nang hingi pa ng malamig na tubig ang sospek. Paano to? Napasuko ang sospek makalipas ang 5 oras nang kumbinsin daw ito ulit sa telepono ng kapatid sa tulong ng mismong hepe ng Parañaque Police na marunong ding magboholano. Doon na pag-alaman na kakapyansa lang pala ng sospek nitong Abril sa kasong illegal na pagmamay-ari ng baril. Kaya niya hinostage. Kaya yung gustong patayin mga to kasi malaking atraso sa kanya. Nakulong siya dahil sa mga to. So parang revenge, gusto niya mag-revenge. Pagpabenta ko ng mga gamit sa kanila, hindi nila binigay yung pera sa akin. For safety lang po ma'am sa akin kasi parang may balak sila sa akin kasi. Wala po makaopera sa kanya. Pag lalabas daw po ako, ang gagawin na babarilin daw niyo po ako. Nabawi sa sospek ang kalibre 38 baril na itinatanggi niyang kanya. Humingi lang po akong tawad sa biktima ma'am. 3 times na siya nakulong in violation of illegal drugs, robbery, and illegal possession of firearms. So pang-apat niya na pala ngayon. Serious illegal detention, illegal possession of firearms at alarm and scandal ang kakaharapin niya ngayong reklamo. Sabi naman ng barangay, hindi taga roon ang hostage taker. Pero ang mga hinahanap nitong may atraso umano sa kanya, nasa drug watch list nila noong Desyembre pa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Iminungkahi ng Finance Secretary na pababain ang taripa sa imported na bigas para mapababa ang presyo sa merkado ng 4 hanggang 5 piso kada kilo. Pero tutol dyan ang ilang grupo ng magsasaka. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kabila ng harvest season na sumabay sa bumababang presyo ng bigas sa international market, mabigat pa rin daw sa bulsa ng mga mamimili ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ang maganda ngayon na pwede pang makain ng tao na mababa, 50. Ginagawa na lang nila, nagtitipid na lang sila, imbis na kukuha sila ng marami, konti na lang bibili nila. Si Maricel, para mapagkasya ang budget, bawas na lang daw sa ulam. Dati, kaya ko budgetin yung 1 kilo. Kasi dati kasi mga 40, 45, ngayon wala na nasa 50 hanggang 60 pataas na. Para mapababa ang presyo, mungkahi ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagbaba ng tariff sa imported na bigas. Ayon sa Department of Agriculture, kung magagawa ito, maaaring bumaba ang presyo ng imported na bigas ng 4 hanggang 5 pesos per kilo. Sa ngayon, umaabot ng 54 pesos ang imported well-milled rice base sa pinakahuling price monitoring ng DA. Sa Executive Order No. 50 na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, lumalabas na nasa 35% ang kasalukuyang tariff rate. Actually, 40% yun in quota, 50% out quota yun, malaki yun. So kung ibababa pa to 17.5%, malaki ang magiging reduction. Initial estimate namin about 4 to 5 pesos reduction. Kahit ibaba yung tariff ngayon, say 15 to 20%, ang initial computation nga namin, bababa yan 4 to 5 pesos from doon sa imported rice. Yung presyo noong bigas versus yung palay na 30, hindi masyadong maapektuhan yung mga farmers ngayon at the current farm gate prices that we have. Sakaling maaprubahan at maipatupad ang tariff reduction sa imported na bigas, mangangahulugan ito ng mas mababang revenue o kita sa pamahalaan. Bagay na tanggap naman daw ng DOF kung mangangahulugan itong makikinabang ang mga consumer. If winaway natin yung less than 10 billion na mawawala, hindi naman yun masyado nagmamatter if mapapababa talaga natin yung prices na mga 4 to 5 pesos. So on DOF's part, we're willing to forgo that tariff loss just to make sure na inflation also is down. Pero hindi dito pabor ang ilang grupo ng magsasaka. Kahit nagmumura yung imported, mahal pa rin yung bigas eh. Kaya yung natitipid na mga importer sa taripa, binubulsa nila, hindi nila binibigay sa consumer. So it's not a guarantee that if you reduce the tariff, the retail prices will go down. Kung mas malaki yung inaangkat natin doon sa bansa nila, dahil kailangan ng Pilipinas yung bigas, lalo lang nila itataas yung presyo. Compare sa kung maingganyo ang ating mga magsasaka, magtanim tayo dito, mas konti yung import, mas pabor yan.
Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Abiso po sa mga dumaraan sa North Luzon Expressway, ipatutupad na simula June 4 ang ikalawang bugso ng dagdag singil sa toll. Sa mga daraan sa open system ng NLEX mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 5 pesos ang dagdag bayad sa mga Class 1 vehicle o yung mga kotse at SUV. 14 pesos para sa Class 2, kabilang ang mga bus at maliliit na truck. 17 pesos naman ang madaragdag sa toll ng mga Class 3 na sasakyan. Kung end-to-end po ang biyahe mula Balintawak hanggang Santa Ines sa Mabalacat, Pampanga, may 27 pesos na toll hike sa Class 1, 68 pesos para sa Class 2 at 81 pesos para sa Class 3. Walang takas kahit mahigit isang dekada nang nagtago ang lalaking kabilang umano sa mga pumatay sa isa pang lalaki na tumanggilang umano sa tagay. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutunan. Makaraan ang halos 14 na taong pagtatago sa isang paupahan sa Santo Tomas, Batangas, dadakip ng mga pulis ang isa sa mga pinaghahanap sa Metro Manila dahil sa kasong murder. Palipat-lipat ito ng tirahan para di siya balata, nagkaroon siya, nagpabalbas siya. Gumawa siya ng diskarte niya para hindi siya ma-identify agad. Ayon sa Special Operations Unit ng Eastern Police District, kabilang siya sa 5 lalaking sumaksak at nakapatay sa isang 24 anyos na lalaki makaraang tumanggi ng patagayin sa isang inuman noong December 25, 2010. Paskong Pasko. Sobrang lungkot po, siyempre, nawala po yung aking anak. Walang kaalay-malay yung anak kong pinatay niya. Nalok niya itong tumagay at nung tumanggi itong biktima, medyo nagkaroon sila ng agrumento o pagtatalo. Isa sa kasama nila, biglang tumayo, armado pala ito ng panaksak at biglang nalang induyan at pinagsasaksak itong ating biktima. Agad itong ikinamatay due to multiple stab wounds. Hindi nagbigay ng komento ang suspect sa amin na nakakulong ngayon sa Navotas Police Station, pero sabi ng mga pulis, minado naman siya dun sa nangyaring krimen. In-encourage namin sila na sumuko na lang para maayos itong kaso na to. 4 na iba pang suspect ang pinaghahanap. It's a big help for us, those tips provided by concerned citizens. So because of their help, we were able to arrest this wanted person involved in heinous cases. Natutuwa po ako dahil nahuli na po yun kasi sobrang tagal na rin po yun. Sana sumuko na po kayo para mapagdusahan nila yung mga kasalanan nila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Susubukang mag-gain ang mosyon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa Korte Suprema laban sa desisyon nitong ilipat sa Quezon City Regional Trial Court ang 2 kaso mula Davao City. Kasunod yan ang pinayagan ng mataas na hukuman na hiling ng Justice Department na ilipat ang venue ng mga kasong may kinalaman sa child abuse laban kay Kibuloy. Ikinagulat nga raw ng kampo ng pastor ang desisyon at sinabing posibleng may paglabag yan sa due process dahil hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan. Posible rin daw maituring itong pag-atake sa hudikatura dahil dinesisyonan ng Korte Suprema ang hiling ng walang basihan ang mga alegasyong magiging bias ang Davao City kung ito ang dirinig sa mga kaso. Dagdag pa ng kampo ni Kibuloy, ang paglipat ng venue ay malaking abala sa mga akusado, kanilang pamilya at maging mga testigo na kakailanganin pang gumastos at bumiyahe para dumalo sa mga pagdinig. Gayunpaman, susunod pa rin daw ang kanilang kampo sakaling manindigan ng Korte Suprema sa kanilang ruling. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla na may tuturing na major breakthrough ang desisyon ng Korte Suprema para malaman ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon kay Kibuloy. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Jam-packed ang premiere night ng bagong pelikula ni Kelvin Miranda na dinaluhan din ng ilan sa kanyang showbiz friends. At grateful din si Kelvin sa kanyang award mula sa Jinseo Arigato International Film Festival. Makichika kay Lars Santiago. Filled with excitement ang pagbabalik taping ni Sparkle star Kelvin Miranda para sa Encantadia Chronicles Sangre. Medyo unexpected ng mga pangyayari kasi unang beses ko nasaksihan kung anong klaseng meron mundo si Adamus at anong klaseng mundo ang Encantadia.
Lalo raw siyang na-excite nang isuot niya ang kanyang costume at kinuna ng mga eksena bilang si Sangre Adamus. Excited na ako na magsunod-sunod na rin ang aming pagtitaping para mas, alam niyo yun, mas ma-explore ko pa, mas marami pa akong matutunan about kay Adamus. Kauuwi lang galing Japan ni Kelvin matapos dumalo at manalo sa Jinseo Arigato International Film Festival. Memorable para kay Kelvin ang manalo ng Prolific Dramatic Actor Award. Nagpapasalamat po ako sa mga nagtiwala at pumili para mailagay po ako sa pagkilala na yun nung gabi na yun. So, masayang-masaya po talaga ako, sobra. Naging matagumpay rin ang pagpapalabas doon ng kanyang bagong pelikula na Chances Are You and I bilang opening film ng nasabing film festival. Overflowing support din ang natanggap ni Kelvin sa premiere night ng pelikula dito sa bansa. Dinagsa ng fans at casual moviegoers ang sinehan. Present pati ang mga kapwa sangre ni Kelvin na sina Faith Da Silva at Angel Guardian. Alam namin kung gaano niya or nilang lahat pinaghirapan itong pelikula na ito. And it's nice to support yung mga pelikula ng Pilipino. Alam naman natin gaano kagaling na aktor si Kelvin and excited ako na makita yung tambalan nilang dalawa. If there's a word bigger than grateful, that's it really. This is all God's work, honestly. Sobrang hindi po namin in-expect that there would be so many people. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.